recipe tips. So, ngayon, gagawa po tayo ng fried chicken and gravy a la Jollibee. So, bukod po sa recipe na pwede po nating magamit ngayong mga handaan na paparating, bibigyan ko rin po kayo ng idea dito kung paano po natin siya nenegosyohin. Nauuso po ngayon yung mga only rice, only gravy kasi 'di ba, pampahatak po 'yon kung gagawin po natin siyang business. So, titingnan natin dito kung magkano yung magiging presyuhan, kung meron pa ba tayong tutubuin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi yung inyo pong maaaring katanungan, nandito na po yun sa video. So, isi-share ko po sa inyo step by step kung paano natin gagawin yung ating pong fried chicken and gravy a la Jollibee. Okay? So, ang una po muna natin gagawin ay ibababad po muna natin yung atin pong mga chicken. So, kahit ano pong part ng chicken ay pwede po nating gamitin. At inabot na po tayo ng ulan, sana hindi po maagasgas. So, ang ginamit ko po ay drumstick kasi yun po ang gusto ng mga kids ko. Bali, ang timbang po nito ay kulang-kulang 1 kilo. Hugasan po muna natin ito bago po natin ibabad. So, nilinisan ko na po ito. Ngayon, maglalagay po tayo ng tubig. Ang sukat na ilalagay ko po ay 500 ml. Pero wala naman pong kaso kung ganong kadami ang ilalagay po nating tubig. Basta ang mahalaga po doon, lampas po sa chicken po natin para babad na babad. Tapos, isusunod na din po natin yung ating iodized salt. Pwede rin po tayong gumamit ng rock salt. So, pwede tayo dito magdagdag, pwede rin pong magbawas. Pagkatapos, maglalagay din po tayo ng paminta. Mas better po kung pinong-pino. Tapos, maglalagay din po tayo dito ng garlic powder. Yan, pangpasarap po ito dito sa ating chicken. Pagkatapos, gagamit din po tayo ng kalamansi. Pwede rin po nating i-substitute yung suka. Pero mas bet ko talaga yung kalamansi. Mas masarap para sa akin. So, kapag nailagay na po natin lahat yung ingredients ngayon, ito po ay hahaluin po nating mabuti para tunaw na tunaw yung ingredients na inilagay po natin. Okay? So, pwede naman po nating hindi kamayin. Pwede tayong gumamit ng gloves o kaya ortong. Pero para mas mahalo po natin ng ayos, ayan. Basta maghihinaw lamang po tayo ng ating pong kamay. Pagkatapos po nating ma-mix, ngayon ito po ay tatakpan lamang po natin at imamarinate po natin ito. Kung tayo po ay nagmamadali, kahit 30 minutes, siguro ako, imamarinate ko siya ng 2 to 3 hours. Kasi meron pa po akong gagawin. So, iiwanan ko muna siya. Tapos, babalikan ko mamaya kapag nakaluto na po ako ng pagkain po namin. Tapos, pag napakain ko na din po yung mga chikiting ko. Okay? So, after 2 to 3 hours, ngayon, magagawa naman po tayo ng atin pong breading mix. So, gagamit tayo ng Tupperware. Kailangan ay may takip kasi aalugin po natin mamaya yung chicken po natin dito. Mas madali. So, gagamit po tayo ng harina, cornstarch, baking powder, garlic powder, iodized salt, magic sarap. Tapos, yung paminta po natin, mas maganda po kung pinong-pino. And then, imimix po natin to, alug-alugin po natin hanggang sa magsama yung ingredients. Pagkatapos, ay iseset aside lamang po natin. Ngayon, tatanggalin naman natin yung ating chicken sa pagkakamarinade. So, gumamit tayo ng salaan para siguradong tik-tik yung chicken po natin. So, gagamit po tayo ulit ng isang Tupperware kasi mamaya aalugin po natin yung chicken po natin dito. So, sa tinimpla po nating breading mix, babawas po tayo ng estimate 1/2 cup dahil idadry method po muna natin yung chicken po natin after i-brine solution. Nakakatulong po ito para hindi po ma-dry yung loob ng chicken po natin. Okay, so after po nito, iset aside lamang po natin at gagamit po tayo ulit ng isang lagayan. So magbubukod po ulit tayo sa breading mix po natin. Estimate ito po ay 2 tablespoon. Pagkatapos maglalagay po tayo ng 300 ml ng tubig. So pwede po tayong gumamit ng evap, fresh milk, so depende po sa atin. So ako, tubig lamang po. Okay, so ngayon mag-start na po tayo ng ating pagpiprito ng chicken po natin.
Ngayon, ididip lamang po natin dito sa tinimpla po nating wet method. So, para mas dumikit po yung breading mix po natin. So, ipapagpag lamang po natin yan bago po natin idiretso dito po sa breading mix po natin. So, kapag nagbe-breading mix na po tayo dito sa pinaka-last, dito sa dry method po natin, ang pinakang tips po dito, pipisilin po natin ng ayos yung chicken po natin or maihahalin tulad ko na parang nagugusumot po tayo ng papel. Para mas maganda po ang kalabasan ng coated ng fried chicken po natin or maihahalin tulad po natin sa coated ng fried chicken po ng Jollibee. Pagkatapos, bago po natin idediretso sa kawali, medyo ipapagpag lamang po natin yung chicken. So, ganun lamang po yung gagawin po natin. Una ay dry, tapos wet, tapos dry po ulit. Yung init po nung mantika po natin nasa 150 Celsius, pero kung wala naman po tayong pang oil temperature, kailangan hindi po mawawala yung init at hindi rin naman po sobrang init. Okay, so tama lamang po yung pagkakainit ng oil po natin para maganda po yung pagkaka-brown ng chicken po natin. At kailangan naka-deep fry po yung chicken po natin. So ako medyo malaki yung nagamit kong kawali. Mas maganda kung malalim yung gagamitin po nating lutuan para siguradong lubog na lubog yung chicken po natin. Okay? So ipa-fry lamang po natin ito hanggang sa mag-brown. So, babalik-balik na rin lamang po natin ito para hindi po masunog at pantay po yung pagkakaluto. Dahil okay na po yung ating chicken, ngayon magluluto naman po tayo ng ating gravy a la Jollibee. So, gagamit po tayo ng margarine, kalahati po ito ng isang buo at ang brand po nito ay Dairy Cream. Hahaluin lamang po natin ito hanggang sa matunaw at sa alalay lamang po na apoy. Kapag okay na, pwede na po nating ilagay yung flour po natin. So, hahaluin lamang po natin ito hanggang sa wala na po yung buo-buo. Pagkatapos, maglalagay din po tayo dito ng tubig. Iintayin lamang po natin ito hanggang sa lumapot. So, tuloy pa rin po tayo sa paghahalo para maganda po ang kalabasan ng gravy po natin. Kapag okay na ulit, ilagay na po natin ang isang beef cubes. Maglagay na din po tayo ng paminta. So, mas maganda kung pinong-pino. Pwede na din po nating ilagay ang toyo. Ito yung magbibigay ng kulay at saltiness ng gravy po natin. So, mabilis lang naman po itong lutuin. So, kapag nagsisimmer na, pwede na po nating patayin yung apoy po natin. Ngayon, i-ready naman natin yung side dish po natin. So, gagamit tayo ng isang lata ng whole corn. So, depende sa atin yung brand. Isalin lamang po natin sa isang mangkok. At kapag na-drain na po natin ito, may timbang na 250 grams. Pagkatapos, gagamit din po tayo dito ng carrots. So, gagayatin lamang po natin ng square-square na maliliit. Then, set aside. Ngayon, magprito naman po tayo ng itlog. Hindi ko na po ito iisa-isahin kasi sigurado alam nyo na po ito. At kung gusto nyo po na bumili ng ganitong prituhan ng egg, so maglalagay po ako ng link sa description box. Ready na po lahat yung ating gagamitin. Ngayon, i-prefer naman po natin sa sizzling plate. So, una, painitin po natin yung sizzling plate. At kapag mainit na, maglagay na po tayo ng gravy, rice, chicken, yung whole corn, maglagay na din ng carrots, itapping sa egg, medyo laksan yung apoy, at patayin na po natin. So, ilagay natin sa patungang kahoy. So, ganun lang kabilis i-prefer yung atin pong sizzling plate fried chicken. Pagod tayo ng slide. So, ito na yung ating sizzling. At ito yung ating fried chicken a la Jollibee. Ipakita ko lang sa inyo na malapitan, although yung ating egg, bumigay na siya. Wow! Napansin nyo ba yan? Yung pinakang texture niya, parang sa Jollibee. Hindi ko alam kung kitang-kita ba siya sa camera.
Ooh, diba? Okay. Ngayon, tikman na po natin ito kasi excited na din ako sa inyong magbigay ng costing nito kasi sigurado sa may hilig mag-business or kung type tong gawing business or idagdag na maging business. So, sigurado interesado din po kayo sa pinakang costing po nito. So, ngayon, titikman ko muna yung ginawa po natin. Although, alam ko na po yung lasa nito, kaya i-share ko po sa inyo. So, hindi ko ito mauubos. Masyado siyang madami. Haluhaluin natin yung corn dyan, tsaka yung carrots. Yung carrots naman po natin, optional po lamang yon. Pwede hindi na tayo maglagay. Pero maganda siyang tingnan kasi nagkakaroon ng kulay yung sizzling po natin. So, unahin ko na to. Nasa side dish pa lang tayo. Pero ang sarap na. Lumasa na yung pinakang gravy natin. Tapos yung carrots po natin, sa magtatanong Ate Tipid Tips, iginisen nyo po ba yung carrots at saka yung corn? So, hindi na. Kasi yung carrots naman po talaga, ay kinakain naman po talaga natin ng hilaw, diba? Kumbaga, liliitan na lamang po natin yung gayat. So, malutong-lutong siya. Tapos, maiinitan naman siya kasi gawa ng ating sizzling plate. So, hindi ko na siya niluto kasi pag niluto pa natin yun, dagdag expenses pa. Pwede namang hindi na. Yung gravy natin. Tapos, yung chicken natin. Wow! Wow! Sarap pa rin. Ang juicy. So, ayan yung loob niya. So, hindi nyo makikita dry. Juicy talaga yan. Parang chicken joy talaga ng Jollibee. Samahan pa natin ng rice. Ang sarap niya. Yung paglalagay naman po ng ating egg, depende yun. Pwedeng wala na. So, naglagay lang ako para, diba, maganda siyang tingnan, mas marami yung pwede natin kainin. Kumbaga, talagang hindi mabibitin. Talagang sold na sold. Ika nga. Sabi ko hindi ko ubusan, parang mauubos ko na to. Okay, so unang-una yung chicken po natin, napaka-juicy po nun. Kitang-kita nyo naman kanina. Talagang pag kinagat natin, masasabi talaga natin na juicy. Tapos, yung pinakang balat, makikita natin talaga na may kamukha. Parang nahahawig siya sa Chicken Joy ng Jollibee. Tapos, malutong po yun. At yung inilagay po nating pangpalasa, para sa akin, saktong-sakto po lamang yun. Tsaka maaamoy nyo talaga ang bango ng chicken. Mahalaga po dito yung paglalagay po ng ating garlic powder. Okay, so dito sa chicken po natin, mahalaga po yung pagbabad sa tubig na may palasa o yung brining solution po natin. Kasi ayun po yung nagpapa-juicy sa chicken po natin. Tapos, yung pinakang gravy po natin, ang sarap-sarap ng mga katipid tips. Mga kids ko, talagang paborito to. Ginagawa nilang soup yung gravy. At yung amoy niya, masarap din po yun. Maihahalin tulad din natin sa Jollibee. Yung ginamit po natin dito margarine ay dairy cream po yun. So, yung ibang brand, hindi pa po ako nakakagamit. Dairy cream lamang po yung ginagamit ko. Magluluto po kayo nito. Dairy cream po yung gamitin po ninyo para matikman nyo din kung ano po yung lasa na sinasabi ko ngayon. Tapos, yung pinakang side dish natin, yung carrots at saka yung corn, so bagay na bagay. Nagpaganda din po dito sa sizzling plate natin. At syempre, yung egg na inilagay natin, ganun din po. Paganda din po sa ating sizzling plate. At yung sa rice naman po natin, ayan, plain rice lamang po ito. Pero halimbawa, kung gusto nyong isangag, so pwede naman. So, para sa akin, itong plain rice ay okay na. Okay, so overall mga katipid tips, may re-recommenda ko sa inyo itong ating sizzling plate fried chicken with egg. Diba? Bigyan ako natin may tubig.
Okay, so ngayon wag na po nating patagalin pa at bibigyan ko na po kayo ng idea sa costing po natin kung magkano po ang puhunan kada isang sizzling plate at idea kung paano po natin ibebenta or magkano yung ipepresyo po natin kung only gravy at only rice yung gagawin po natin. Kasi 'di ba, alam naman po natin na sa panahon po ngayon usong-uso na po yung mga only. So ngayon bibigyan ko lamang po kayo ng kaunting idea po doon. Okay, so ang gagawin po muna natin, tutuusin po muna natin lahat-lahat mula sa unang ginawa natin hanggang sa matapos po tayo. So umpisahan po natin nung ibinabad po natin yung chicken po natin. Okay? 8 pieces na binili ko, ang kilo po nun ay 170 pesos. Okay, so hindi naman siya sumakto ng 1 kilo yung 8 pieces po natin. Nagkakahalaga siya ng 156 pesos. Tapos, i-plus na din po natin yung pampalasa na inilagay po natin na tigkakaunti. Yung kalamansi, paminta, garlic powder, asin, tapos yung pinakang tubig po natin. So, yung itinubig ko po doon ay mineral. So, sabihin na lamang po natin na 10 pesos kasi tigkakaunti lang po yung inilagay po natin doon. Kaya, ang total po ay 166 ang puhunan nung ibinabad po natin sa tubig. Ngayon, i-divide po natin sa 8 pieces na ginawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 20.75 po ang puhunan po natin sa chicken na hindi pa po natin naluluto. Ngayon, tuusin na din po natin yung breading mix na ginawa po natin. So, umpisahan po natin sa harina 10 pesos, sa cornstarch 5 pesos, garlic powder, paminta, kaunting asin, kaunting magic sarap, baking powder na inilagay po natin. So, sabihin na lamang din po natin na 10 pesos. Kaya, ang total po ay 25 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 8 pieces na nilagyan po natin. At ang kalalabasan po nun ay 3.12 ang puhunan sa ikinote po natin dito sa chicken po natin. Okay, so, bababa pa po yung pinakang puhunan po natin kasi meron pa po tayong natira. Gagamit pa po natin ito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pagdami po ng ginagawa po natin, pagliit po ng mga puhunan po natin. Okay? Basta sisinupin lamang po natin. So, itong natitira, itatabi po natin to ng ayos. Ngayon, tuusin naman po natin yung gravy po natin. Okay, yung margarine dairy cream na ginamit po natin, kalahati po yun ng isang buo. So, 30 pesos. At mag-plus na din po tayo ng pampalasa na inilagay po natin yung beef cubes, kaunting paminta, at saka kaunting toyo. So, sabihin na lamang po natin na 8 pesos. Mag-plus na din po tayo ng labor po natin, tapos yung gas po natin, nung niluto natin siya saglit. So, sabihin na din po natin na 8 pesos. Yan. Kaya ang total po ng puhunan natin sa gravy ay 56 pesos. Ngayon, para may idea lamang po tayo kung magkano po yung puhunan ng ilalagay po natin dito. So, kapag nag-plating po tayo dito, estimate makakapaglagay po tayo ng 50 ml. So, magkano po yung puhunan ng 50 ml. Nung naluto na po natin, ito po ay 550 ml. Ngayon, kung 50 ml po yung unang mailalagay po natin dito, makakakuha po tayo ng 11 na order na 50 ml dito po sa niluto po natin. So, yung puhunan po natin na 56 pesos sa gravy, kapag i-divide po natin yon sa 11, ang kalalabasan po nun ay 5.09 yung puhunan po natin sa gravy kung 50 ml yung ilalagay po natin. Pwedeng mas bumaba pa po yun. Okay, so nasa diskarte po natin yon. Okay, so yung side dish na inilagay po natin, yung corn na nasa lata, kapag diniray na po natin yung nakalagay naman po dun sa lalagyan, 250. Pero nung tinimbang ko na siya, mahigit na siyang 250 kasi syempre gawa ng sabaw, kumbaga umit-it na yung corn po natin. Pero tutuusin ko siya sa 250 grams. Kumbaga pinakantubo na po natin yung labis. Okay, so yung inilagay po natin dito ay estimate 25 grams. So dun sa ating 250 grams na isang lata, makakakuha tayo doon ng 10 order na 25 grams. At ang isang lata po, nabili ko siya dito malapit sa amin, 45 pesos. So, may puhunan po na 4.5 kada 25 grams. So, kompletohin na po natin na 5 pesos para sa kaunting carrots na inilagay po natin. So, pwede pa rin po bumaba yun, depende po sa atin. Sa itlog naman po natin, ang bili ko po kanina dito ay 230 pesos. So, medyo malaki na po ito.
So may ibababa pa yung pinakampuhunan po natin kasi meron pang tig 200, 210, 215. So 7.66 po yung puhunan po sa isang itlog. Ngayon sabihin na po natin na 10 pesos kasi ipinirito po natin to, naglagay tayo ng kaunting oil, tapos kaunting labor na din po. Okay, so ang puhunan po natin sa itlog ay 10 pesos. Ngayon, yung sa rice naman po natin. Sa isang kilong bigas na isinaing ko, makakakuha po tayo doon ng 15 cups. Kung baga, mahilab po yung bigas na ginamit ko. Okay, so ang isang kilo pumapatak po ng 58 pesos pero sabihin na po natin na 60 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 15 cups. Ang kalalabasan po nun ay 5.33 po ang puhunan sa kanin po natin. Ngayon, dahil natuos na po natin lahat, pag plusin na po natin. Ang kalalabasan po nun ay 48.79 yung pinakang puhunan po natin dito sa isang order po ng sizzling plate. Yan. Ngayon, saktuhin na po natin na 60 pesos yung pinakang puhunan po natin kasi niluto pa po natin yon, gumamit pa rin po tayo ng gas. So, may puhunan po tayo sa labor at gas ng 11.21. So, ang total ay 60 pesos yung pinakang puhunan po natin dito sa sizzling plate. So, natuos na po natin lahat-lahat kung magkano yung puhunan po natin. Ngayon, ang itatanong nyo naman po kung magkano po yung posibleng bentahan or yung idea kung magkano po natin ibebenta. Okay, so bigyan ko lamang po kayo ng konting idea kung hindi po natin i-unli, pwede po natin siyang ibenta ng 80 pesos. So may tubo po tayo na 20 pesos kada isang order. Ngayon, mas lalaki pa po yung posible po nating tubuin doon kasi kung talagang lilinya na tayo sa business pong ito, ay hahanap po talaga tayo ng mga supplier na makakamura po tayo. Kasi ganun po talaga kapag magbi-business ka, talagang hahanap at hahanap ka ng mura. Okay, ngayon, bigyan ko naman po kayo ng konting idea kung i-unli po natin ito. Kasi ngayon, ang dami nang nauuso na unli rice, unli gravy. So, may tutubuin pa po ba tayo? Ito pong ating sizzling fried chicken. Pwede po natin itong i-presyo ng 100 pesos. Para sa akin, hindi na sila lugi doon kasi makikita naman natin yung chicken po natin. Hindi naman po ganun kaliit at maganda naman po talaga yung pagkakaluto. Masarap. At yung gravy po natin, yung side dish po natin, may itlog pa. Yung rice po natin, hindi po tinipid yun. Siksik na siksik yun. So, talagang sulit. So, ipagpalagay na lang po natin, meron tayong isang customer at talagang masigla siyang kumain at talagang nasarapan dun sa ulam at saka dun sa gravy po natin. Ipagpalagay na lamang po natin na nakatatlong rice siya. Plus pa po yung unang isinerve po natin. So, bali naka-apat, di ba? Okay, so ito, tuos na. So, yung tatlong rice na lang. So, yung puhunan po natin kanina sa rice ay 5.33 po ang 1 cup. So, para hindi na tayo mahirapan, sabihin na po natin na 6 pesos ang puhunan kada isang cup ng rice. So, mag-a-additional po tayo ng 18 pesos para sa tatlong rice na kinain niya. Ngayon, kumpletuhin na po natin na 20 pesos para sa gravy kung hihingi pa. So, yung presyo natin dito kanina, yung pinakang puhunan po natin ay 60 pesos. Ang total, meron pong 80 pesos na puhunan. So, ang presyo po natin ay 100 pesos. Meron pa rin po tayong 20 pesos na tutubuin. Pwede pa rin po madagdagan yung pinakang tubo po natin. Kasi hindi naman natin masasabi na ang isang tao, 4 na rice po yung makakain. Kasi halimbawa, kung makadalawang rice lang, diba? Kumbaga, may kabit na po ulit tayo doon. So, kung maka 5 rice man yan, so, may tutubuin pa rin po tayo. Basta ang mahalaga doon, pag nakahatak na po tayo ng maraming customer, doon na po natin makikita yung malaking tubo po natin kapag pinagsama-sama na po natin yun. Basta araw-araw ginagawa po natin yung the best po natin. Hindi po tayo nagsiserve ng palpak. At hindi po tayo nagsiserve ng paulit-ulit na ininit na manok. Sigurado, babalik-balikan po tayo ng customer po natin. At bukod po doon, magsasama pa sila. At bukod pa rin po doon, sila na po yung magsasabi sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na
sa pwesto na yon or sa bahay na yon or sa food cart na yon na merong masarap na sizzling fried chicken. Tapos only rice na, only gravy pa. Hindi naman kayo mapapahiya talaga sa lasa ng chicken natin at ng gravy po natin kasi masarap talaga siya. Ngayon, idea naman po sa pagtitindahan po natin or pagpopwestuhan po natin. Ito, pwede naman pong sa harap lamang po ng ating bahay. Kung sigurado po tayo na may tao po dun sa lugar po natin. So, pwedeng mas ibigay pa natin ng mas mababa sa 100. Kasi, nasa bahay naman po tayo. Kumbaga, wala naman po tayong binabayadan na pwesto. Pero halimbawa naman po, kung meron po kayong mga food cart, yung 100 pesos na bentahan para sa akin, pasok na pasok po yun sa unli. Kung uupa naman po tayo ng pwesto, depende naman po yun sa rerentahan po natin. So, pwede po tayo mag-add ng presyo kasi uupa na po tayo din ng pwesto, kuryente, tubig, diba? So, depende po yun sa atin. Sana, yung ibinigay ko na idea sa inyo, medyo naliwanagan po kayo kahit kaunti at meron akong naidagdag na idea po sa inyo. Bibilisan ko na po yung edit na ito para ma-share ko po sa inyo at maihabol nyo pong business ngayong darating po yung mga holidays. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Huwag nyo na din pong kalimutang i-like at i-share yung video po natin kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po tayo sa mga gusto pong mag-business. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa next video po natin. Okay? Bye!